1191 hanggang 1200. Napaka-refresh ni Lance sa loob. Bagamat alam niyang peke ang lahat, at kung hindi dahil sa pagbibigay sa kanya ni Sherman ng 100,000 beses na higit na kapangyarihan, hindi magiging kahanga-hanga si Lance, ngunit kahit na peke ito, nakakapreskong pa rin para sa kanya. Magkaroon ng magandang oras. Sinabi ni Lance sa natitirang grupo ng mga mersenaryo, sino sa inyo ang gustong subukang muli ang aking fanhead technique? Isang sampal at isang pagsabog sa ulo, kung sino sa inyo ang gustong sumubok nito, mangyaring itaas ang inyong kamay upang ipahayag ito. Nanginginig ang katawan ng lahat habang nakatingin kay Lance, ito ba ang Diablo? Bakit napaka-unorthodox? Ngumiti si Lance, mabuti naman, tila walang gustong subukan ang pagiging fan-headed ko, kung ganoon, ipinapahayag ko na kayo, mula ngayon, ay lahat ng alipin ko, okay, lumuhod kayong lahat sa pasukan ng inn. Bilisan mo. Mahigit 100 tao, pumunta sa pasukan ng bahay panuluyan at sunod-sunod na lumuhod, walang nang ahas na lumaban, dahil pawang fan-headed ang kanilang mga amo. Umupo si Lance at ang kanyang asawa sa isang mesa. Sa sandaling umupo si Lance, sinubukang tumakas ng ilang tao sa labas. Gumalaw ang katawan ni Lance, ang bilis niya, at 100,000 beses din na mas malakas. Nima, paano pa ang iba makalaro, halos sa isang kisap mata, sinampal ni Lance ang mga nakatakas, at pinasabog sila. Natulala ang mga natitira na gustong tumakas, ganito kabilis. Halos biglaan na lang, di ba? Yung mga nakatakas, hindi pa nakakaabot ng 3 metro bago sila nahuli at nagpaypay. Ang iba sa kanila ay hindi na nang ahas na tumakas muli. Bumalik si Lance sa inn. Tita Sina, kain na tayo. Bulong ng asawa ng guro, maangin, anong nangyayari? Bakit napakalakas? Simply divine. Tumawa si Lance, sa totoo lang, sinabi ko lang kay Sherman na napapalibutan ako ng isang grupo ng mga mersenaryo ng Zhangshi Realm, sigurado akong hindi ako mananalo, at may huli sa kanila, sinabi ni Sherman na siya ang master ng itong memory stone, walang mas malakas kaysa sa kanya dito, at binigyan niya ako ng 100,000 beses na mas kapangyarihan sa isang salita, sa tingin mo ba malakas ako? Ano? Binigyan ka ng 100,000 beses na kapangyarihan. Oo. Sasampalin ko na sana sila, pero ang resulta, sumabog, wala na talaga akong magagawa, hindi ko na talaga mababawasan pa ang kapangyarihan ko, pagkatapos ng pagpaypayan ng mahina at pagdadagdag ng 100,000 beses. Kapangyarihan, ito ay hindi maisip. Kumunat ang noo ng guro, kung gayon, napakalakas mo ngayon, hindi mo ba magagawa ang iyong layunin na alisin ang mga dayuhan ng madali? Walang imik na sinabi ni Lance, Tita Sina, kung napakadaling tanggalin ang mga alien, hindi na tayo kailangang guluhin ng mga stone spirit. Ang dahilan kung bakit alien ang mga alien ay hindi sila makontrol ng mga stone spirit, ibig sabihin, kahit ilang beses pa akong dagdagan ng lakas, walang laman ang lahat sa alien, pinapatay tayo ng mga alien at hindi tayo mailigtas ng mga batong espiritu. I see. So we have to rely on our real strength to kill the alien. Oo, pero paano naman? Binigyan ako ng stone spirit ng napakalakas na kapangyarihan, nakakatuwa talaga. Bigla akong nagkaroon ng ideya ngayon. Anong ideya? Ngumiti si Lance ng walang pag-iingat, dahil hindi natin kayang patayin ang mga alien, maaari ko bang pilitin ang isang Zhangshi Grand Perfectionist na patayin ang mga alien? O, gagamitin ko ang kapangyarihang idinaragdag ko ngayon upang bumuo ng isang superpower at pagkatapos, madaling alagaan ang mga dayuhan. Ha! Oo. Ang kapangyarihang ibinigay ni Sherman sa iyo ay hindi epektibo laban sa alien, ngunit, epektibo ito laban sa mga non-alien powerhouses, kailangan mo lang pilitin ang isang clan master level na hindi alien na patayin ang alien. Hindi ba gagawin iyon? Hahaha, magtatanong ako tungkol kay Sherman. Agad na tinanong ni Lance si Sherman at sinabi kay Sherman ang naisip niya. Si Sherman ay natigilan at medyo nagulat, bakit hindi ko naisip iyon? Lumalabas na ang paglilinis sa mga alien ay maaaring napakasimple, hahaha, Lance, ang iyong sinabi ay ganap na gumagana, sige, ipagpatuloy ko ang pagbibigay kapangyarihan mo ngayon, bibigyan kita ng 10 milyong beses na mas maraming kapangyarihan, sapat na ang iyong lakas para talunin ang sinuman sa Memory Stone World na may ganito kalakas na kapangyarihan.
Pumunta ka at mangolekta ng ilang junior brothers ng Grandmaster level at ipadala sila para tanggalin mga dayuhan. Mabuti. Tumango si Lance. Hahaha, hahaha, so it can be so simple, but I didn't think of it before. Tumawa ng malakas si Sherman at nasa good mood. Gayunpaman, si Lance ay hindi masyadong masaya, bagamat nagdagdag ng 10 milyong beses na mas maraming kapangyarihan, ang mundong ito ay sapat na upang maging hari, ngunit, ang hinaharap ay lumabas sa memorya ng bato, at pagkatapos ay bumalik sa orihinal na hugis, at, napakalakas, si Lance sa mundong ito, paano pa siya magsasanay, wala ng kalaban-laban, magsanay ng multo. Hindi talaga alam ni Lance kung ito ay mabuti o masamang bagay. Tila nabasa ni Sherman ang iniisip ni Lance at sinabing, Lance, huwag kang mag-alala, bagamat binigyan kita ng 10 milyong beses na higit na kapangyarihan, wala kang kalaban-laban, hindi ka maaaring maging makapangyarihan, ngunit maaari mong makuha ang lahat ng mga dakilang master sa mundong ito, at tinutulungan kang mag-aral ng martial arts araw-araw, at gabayan ang iyong martial arts, sa tingin ko, ang benepisyong ito ay higit pa sa anumang uri ng pagsasanay. Mas malaki pa, sa pagkakataong ito ay talagang mura na. Salamat, Senior Sherman, hahaha. Tumawa si Lance, may insight pa rin si Sherman nakuha ni Lance ang mga dakilang tagumpay ng clansmen sa mundo at binigyan si Lance ng oiliari daw araw-araw, damat, hindi naniniwala si Lance iyon ay hindi pa rin tugma para sa tinatawag na karanasan sa buhay at kamatayan, napakaraming malalakas na tao, anong mga mapagkukunan ang gusto ni Lance? Ngunit pagkatapos, hindi ba kailangang pag-isahin ni Lance ang mundo? Upang maging pinuno ng mundong ito, sa ilalim ng isang tao at higit sa lahat. Gusto mong maglaro o sobrang nakaka-addict, magiging sobrang addict, ayaw mong umalis. Mamaya, kapag bumalik ka sa totoong mundo, mas malala ka pa sa patay. Pagkatapos kumain ni Lance, sinabi niya sa isang grupo ng mga tao na nakaluhod sa labas ng pinto, mula ngayon, lahat kayo ay alipin ko, at kahit anong sabihin ko ay kung ano ako, okay. Sinabi ng isa sa kanila, Senyor, aminado kami na nasaktan ka namin ng aming mga mata ngunit gumagalaw ka ng mga alipin, hindi ba't sobra na ito? Sa totoo lang, ang aking pamilya ay isa sa 10 pinakamalakas na pamilya sa kontinenteng ito, ang Yuan Wind pamilya. Masyado nang malayo ang mararating mo, kung alam ng pamilya ko, natatakot akong hindi ka pabayaan ng pamilya ko, huwag mong sabihin sa akin na malakas ka, na-rate ang pamilya ko bilang ang nangungunang 10 pamilya ng kontinente ay hindi talaga walang kabuluhan lamang, at baka hindi mo mapaglabanan ang galit ng aking pamilya. Sinabi ni Lance sa lalaki, ano ang iyong pangalan? Ang pangalan ko ay Winton Yale. Winton Yale tama, sasabihin ko sa iyo ngayon, gagawin ko ang Yale family mo, manginig sa ilalim ng aking mga paa. Nakakatawa, ang aking Yuan Win family, ay isa sa 10 pinakamalaking pamilya sa kontinente, sa iyo. Oo sa akin, sige, ayoko magsalita ng kalokohan, bumangon na kayo at maglagay, tandaan mo, huwag kang tatakbo o mahuhuli kita kahit gaano pa kalayo ang takbo mo, once na mahuli mo ako, fan out. Maghintay hanggang bukas, sumama ka sa akin sa Thai Desolate Forest at hanapin ang apo ni Lord Luo Huan, si Luo Yang, hoy, bakit ko pa siya hinahanap? Biglang naalala ni Lance kung bakit niya ito hinahanap ngayong ganoon na siya. Malakas. Sa kasong iyon, hindi namin ito hinahanap. 1192. Sa sandaling iyon, sinabi ng isang mersenaryo, Senyor, natagpuan na si Luo Yang. Nahanap na. Sino ang nakahanap? Sa pamamagitan ng Sunset Mercenaries. Nahanap na ito ng Sunset Mercenary Corps. Ang Sunset Mercenaries ay nasa bayang ito sa ngayon, sila ay nanunuluyan sa Chen Fu Inn sa kanlurang bahagi ng bayan, na naroon din si Luo Yang. Ngumiti si Lance, nagkataon lang, nangunguna kayo, ay Chen Fu Inn. Oo. Agad na dumating si Lance sa isang inn sa kanluran ng bayang ito. Sa sandaling ito, sa loob ng ina ito, ang parehong makapangyarihang mersenaryong grupo ay umiinom at kumakain ng karne. Cheers! Ipinagdiriwang na natagpuan namin ang Luoyang County Mistress. Hahaha, cheers! Nahanap na namin ang Luoyang County Master at ibinigay siya kay Senior Luo Huan, para makapagmakaawa kami kay Senior Luo Huan na gumawa ng isang bagay para sa amin.
Tama, Senior Luo Huan. Pero ang ating kontinente, ang sikat, top 10 pinakamalakas, para makuha ang isa sa mga pangako niya, hihihi, ang Sunset Mercenary Group natin, yayaman tayo. Tuyo. Ang grupo ng mga tao ay tila nasa napakagandang kalooban. Maya-maya, may lumabas na boses, hindi, ako ang nakahanap ng Luoyang County Master. Natigilan ng lahat ng marinig ang boses na ito, at saglit tumigil ang ingay. Si Lance ay nakatayo sa pasukan ng inn, sinundan siya ng isang grupo ng mga mersenaryo sa likod niya. Ang grupo ng mga mersenaryo sa likod niya ay napakawalang imak nang marinig nila ang mga mapang-akit na salita mula kay Lance, mga taong Sunset Mercenary Group, sila ay ipinanganak at namatay. Sa Thai Wilderness Forest, ilang magkakapatid ang namatay bago nila tuluyang natagpuan ang Luoyang County Master, ngunit hindi nila inaasahan na sasabihin ni Lance sa isang pangungusap na natagpuan niya ito, napakawalan diyan nito. Ang pinuno ng Sunset Mercenary Corps ay nagtanong, sino ang nagsabi niyan ngayon lang? Problema sa pagsasabi nito muli. Ngumiti si Lance, I'm sorry, ako ang nagsabi nito, baka kanina lang ako masyadong tahimik at hindi niyo hinayaang marinig ng malinaw, sorry talaga. Tapos sasabihin ko. Ito na naman ngayon, Luoyang County Mistress, ako ang nakahanap nito. Sa sandaling iyon, nakita ni Lance ang isang babaeng nakaupong mag-isa sa isang mesa na kumakain sa isang sulok ng inn, mukhang siyam sa bawat 10 ang natagpuan ang County Master Luoyang. Tumingin sa pinto ang leader ng Sunset Mercenary Group at bumantong hininga, sabi ko kung sino yon, so Black Snake Mercenary Group, ano, may gusto kang manakawan sa amin. Ang ilang mga mersenaryo sa likod ni Lance ay abalang nagsabi, Senior Yushan, huwag kang magkamali, hindi namin sinabi iyon ngayon lang. Kung ganoon sino ang nagsabi? Sabi ni Lance, sinabi ko na. Binasag ng pinuno ng Sunset Mercenaries ang bote ng alak sa kanyang kamay, at hawak ang bote sa kanyang kamay, lumapit siya kay Lance at sinabing, subukan mo ito minsan. Na para bang, kapag sinabi ito ni Lance muli, sasaksakin niya ito. Sa ibabaw ng bote, na medyo katulad ng bote ng beer, at hindi ko alam kung saan ito ginawa, ngunit tiyak na hindi ito salamin. Sinabi ni Lance, nahanap ko ito, hindi lang nahanap ko ito, ngunit si Luoyang County Mistress din ang aking bedwarming maid. Ikaw. Hindi makapaniwala ang lahat kung bakit baliw na baliw itong batang ito na mukhang Unity Realm. Mamatay ka na. Ang pinuno ng Sunset Mercenaries ay biglang nagalit at sinaksak ang bote sa kanyang kamay kay Lance. Pinitik ni Lance ang kanyang daliri, at biglang, ang ulo ng grupo ay tumalbog palayo. Hindi nang ahas si Lance na gamitin ang kanyang sampal ngayon dahil sa takot na masampal ito, ayaw ni Lance na maging sobrang duguan, kaya sa halip, ginamit niya ang kanyang daliri para i-flick ito. Natulala ang lahat nang makita nila si Senior Yushan ng Sunset Mercenary Group na pinitik ng daliri ni Lance. Si Senior Yushan, na isang late stage, sikat na powerhouse ng clan, ay talagang tumalbog palayo. Umakyat si Yushan, at sabay-sabay na binunot ang kanyang espada at pinatay si Lance. Pinitik muli ni Lance ang kanyang daliri, at si Yushan, na hindi pa nakakalapit, ay napatalbogan ng hangin mula sa daliri ni Lance. Isipin ang kamay ni Lance. Ang hangin mula sa pitik ng daliri, pagkatapos na idagdag ng 10 milyong beses, kung gaano kalakas iyon, sapat na upang tumalbog ang isang tao mula 10 metro ang layo. Pinipitik pa lang ito ni Lance, kung pamitik siya ng husto, natatakot ako na si Yushan ay napatay ni Lance, buti na lang at na-flick si Yushan ng ilang metro ang layo mula kay Lance at hindi malapit. Sa daliri ni Lance, kung hindi, natatakot ako na baka patay na siya o buhay. Napatulala si Yushan, sa pagkakataong ito, alam niya na kung magmadali siyang umakyat doon, hihingi siya ng kamatayan. Sinabi ni Lance, Yushan ang pangalan mo. Oo. Gusto mo bang bumalik dito? Sa totoo lang, sinampal ko lang ang ulo ng Black Snake Mercenaries hanggang sa mamatay sa isa pang inn, at ayokong mabomba ka rin, okay. Pagod na talaga akong kontrolin ang aking sarili. Lakas. Salamat Senior dahil hindi mo ako pinatay. Sige, hindi na kailangang maging magalang, tinatanong kita, nahanap ko ba ang Luoyang County Master? Oo. Si Lord Luoyang County ba ang aking kasambahay? Oo.
Lumakad si Lance patungo sa magandang babae sa sulok ng ina at ngumiti, ikaw si Luoyang. Oo. Ano ang gusto mo? Maaaring ang lolo ko ay si Luo Huan, isa sa 10 pinakamalakas na tao sa kontinente. Sabi ng magandang babae. Ngumiti si Lance, okay lang, sooner or later magiging isa sa mga tauhan ko ang lolo mo. Galit na galit si Luoyang, mapangahas, maglakas loob kang hindi igalang ang aking lolo. Hinawakan ni Lance ang mukha ni Luoyang at sinabing, isang mukha na puno ng collagen, hindi masama, ang balat ay maayos na pinapanatili, anong uri ng mga produkto ng pangangalaga sa balat ang ginagamit mo? Anong sabi mo, hindi ko maintindihan. Oh, walang skincare products dito. Sabi ni Lance, pero syempre, tulala si Lance at tinutokso lang ang magandang babae. I'm warning you, mas mabuting wag mo na akong hawakan baka magalit talaga si Lolo. Halika na, ayoko nang maulit sa pangatlong beses, ang lolo mo na ang sasailalim sa akin simula ngayon. Hanggal na panaginip. Hindi na nag-abala pa si Lance na makipag-usap kay Luoyang, at sinabi sa pinuno ng Sunset Mercenaries, alagaan mo si Luoyang para sa akin, pupunta ako ngayong gabi, at malamang sa ina ito ako matutulog. Oo, senyor. Gumalaw ang katawan at lumipad, at sa sumunod na segundo, bumalik si Lance sa ina iyon mula sa dati. Naghihintay pa rin si Senior sa ina iyon, at ngayon lang, hindi siya sinundan ni Senior sa Chen Fu Inn. Knock knock. Kumatok si Lance sa pinto. Huwag kang pumasok, naliligo ako. Ang boses ng asawa ng guro ay nagmula sa loob. Oh. Hindi pumasok si Lance at naghintay sa labas ng 10 minuto bago nagbihis ang asawa ng guro at binuksan ang pinto. Winder, pinuntahan mo iyon kahit anong Chen Fu Inn kaya kaagad. Oo, Tita Sina. Nakatagpo ako ng isang mercenaryong grupo na tinatawag na Sunset, nasakop ko na ang mercenaryong grupo na iyon, at nakilala ko rin ang Luoyang County, ngunit siya ay isang magandang babae. Walang imik na tanong ng asawa ng guro, wala ka namang gagawin sa kanya, di ba? Og. Winder, bakit ka ba nagbago ng ganito? Ngayon mo lang sinampal ang mga mersenaryo na yan at pinagbantaan mong maging alipin mo lahat, that look, feeling ko ang yabang mo. Guro, ayaw mo sa akin na mayabang ng ganito. Og. Hindi ko alam. Ate, ngayong binigyan ako ni Sherman ng 10 milyong beses na higit na kapangyarihan, hindi ko talaga magagawa ng hindi nababaliw alam mo ba na isang malakas na lalaki sa huli na sekta, ilang metro ang layo ko sa kanya, at kung I flick my finger at him, the wind from my finger would be enough to bounce him away, if I go for a heavy flick, the wind from that finger flick could tear apart him. Really? I feel like a god right now? Ay kayang diktahan ang kapalaran ng sinumang malakas na tao, sasabihin mo sa akin kung paano panatilihin ang isang mababang profile tulad nito. Guro, sa totoo lang, natatakot ako na baka bumahing si kuya at makapatay ng tao. 1193. Ang asawa ng guro ay tumingin kay Lance na walang imak. Tita Sina, dahil binigyan ako ni Sherman ng ganoong kalakas na kapangyarihan, napakasayang kung hindi ko ito gagamitin ng husto. Paano mo gustong gamitin ito? Siyempre nasa mundong ito, ang maging hari, ang lahat ay gumapang sa aking paanan, ang lahat ng mga angkan ay maringal na tagumpay, ang maging aking nakababatang kapatid na lalaki, upang tulungan ako, at ikaw, at ang aking mga kapatid, at aking mga kaibigan. Magsanay ng martial arts, at kapag naging malakas na tayo, aalis na tayo sa mundong ito, okay? Sige. Sige, sugar. Magpahinga ka na, at kung may panganib, tawagan mo si Sherman. Windy, saan ka pupunta? Ayaw mo talagang pumunta sa Chen Fu Inn na iyon at hanapin si Luoyang, di ba? Gusto mo talagang gawin sa kanya yon. Nahiya si Lance, medyo mahirap sabihin, asawa ng guro, ano ang gusto mong gawin ko kung gayon, ang mga tao ay hindi bababa sa isang tao okay, ito ay matagal nang hindi ako sumunod, Giz, alam mo. Winder, paano mo nasasabi iyan, kung gayon hindi ako magiging. Tumigil ang asawa ng guro sa sinabi nito, na mula, isinara ang pinto, at sinabing, sige, umalis ka na, wala akong pakialam. Tita, alis na po ako. Sa isang kisap mata, dumating si Lance sa Chen Fu Inn.
Siya ay masyadong mabilis, anumang bilis, at pagkatapos magdagdag ng 10 milyong beses na, ito ay hindi na bilis, ito ay instantaneous paggalaw. Ang Sunset Mercenaries, ay naghihintay pa rin kay Lance sa ina iyon. At ang Luoyang County Mistress, gayunpaman, ay gumagawa ng eksena, at inutusan si Yushan na kunin siya kaagad. Gayunpaman, natakot na si Yushan sa lakas ni Lance, at kasama ng naunang panghihikayat mula sa Black Snake Mercenary Group, paano niya mangangahas na kunin si Luoyang. Bilasan mo na ako, baliw yang lalaking yan, di ba sabi niya gusto niyang painitin ko ang higaan niya sa gabi, ayoko. Mistress Luoyang, dapat intindihin mo rin kami, kung aalisin kita, paano kami pakakawala ng senior na iyon. Wala akong pakialam, gusto kong pumunta. Sa oras na ito, ang boses ni Lance ay nagmula sa himpapawid, saan ka pupunta, Luoyang? Ikaw. Lumipad pababa si Lance at tumawa, Luoyang, nakakainip ito, lahat tayo ay nasa labas para magsaya, hindi ba dapat tayo ay magsaya? Ikaw ang lumalabas para maglaro, hindi ako. Well, napakalakas ko, hindi ka ba humahanga? Tanong ni Lance. Hindi naman siguro mas mahina ang lolo ko sa'yo. Well, mukhang kailangan kong talunin ang lolo mo sa harap mo, kung kaya mo talagang talunin ang lolo ko, gagawin ko lahat ng gusto mo. Sabi ni Luoyang. Fine, nasaan ang lolo mo, tawagan mo siya. Ang aking lolo ay nakatira sa Mount Lokju, sumama ka sa akin sa Mount Lokju ngayon. Gusto ni Luoyang na linlangin si Lance na puntahan ang kanyang lolo, isang panlilinlang lamang. Gayunpaman, si Lance ay hindi natakot sa kanyang mapanuksong taktika, tinatango ang kanyang ulo, mabuti, pagkatapos ay pumunta sa Mount Lokang Chrysanthemum ngayon. Binuhat ni Lance si Luoyang at lumipad sa kalangitan. Saang direksyon matatagpuan ang Mount Lok Chrysanthemum? Ah, napakabilis. Nagulat si Luoyang, habang mabilis na lumipad si Lance. Oo, ang orihinal na bilis ni Lance, at 10 milyong beses pa, Nima, ito ay labag sa langit. Sa direksyong ito. Maingat na sabi ni Luoyang, medyo natakot siya sa loob. Napakabilis, sa Mount Guju. Ah, nandito na tayo, oh my God. Natigilan si Luoyang. Dumaong si Lance sa Mount Lok Chrysanthemum. Terena, hanapin mo ang lolo mong si Luohuan. Pinatigas ni Luoyang ang kanyang anit at dinala si Lance para hanapin ang kanyang lolo. Si Luohuan, ang magiging unang matapang na lalaki na kinuha ni Lance. Lolo, nakabalik na po ako. Maya-maya pa, isang matandang lalaki ang sumugod na hindi makapaniwala. Luohuan. Lolo, ako po. Oh my God, si Loyola talaga, ikaw, anong ginagawa mo dito sa likod? Lolo, ako po. Tumingin si Luoyang kay Lance. Ang matandang iyon ay tumingin din kay Lance, nakita na si Lance ay isang Unity Realm, at nagtanong, nahanap mo ba ang aking apo? Oh! Ngumiti si Lance, siguradong ikaw si Luohuan. Oo anak, sagutin mo muna ang tanong ko. Umiling si Lance, hindi, sagutin mo ang tanong ko. Ikaw. Medyo nagalit si Luohuan sa kabastusan ni Lance, ngunit kung isa sa alang-alang na nahanap na ni Lance ang kanyang apo, nagtiis siya. Sinabi ni Lance, Luohuan, nakipagpustahan ako sa apo mo na kung matatalo kita, hahayaan akong maglaro ng apo mo. Clay. Paano mo naiintindihan? Naku, naglalaro lang, alam mo na. Ikaw. Galit na galit si Luohuan, pagkatapos ay tumingin kay Luoyang. Si Luoyang ay abala sa pagsasabing, Lolo, napakalakas ng lalaking ito, sinusubukan niya akong pilitin noon, nagsinungaling ako sa kanya at sinabi kong kung matalo kanya, papayagan siyang gawin ang lahat ng gusto niya. Tumango si Luohuan, tumingin kay Lance at sinabing, anak, napakatapang mo, kilala mo ba kung sino ako, si Luohuan? Alam ko, isa sa 10 pinakamalakas na tao sa kontinenteng ito, well. If you know, you still dare to touch my granddaughter. Ungol ng matanda. Ngumiti si Lance ng walang pag-iingat, hindi ko mapigilan, sino ang nagpalakas sa akin ngayon, napakalakas ko na hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, tama, Luohuan, huwag na tayong magsalita ng walang kaparerekon, hayaan mo ang aking sarili. Kamao, talunin ka ng malumanay. Ikaw. Lolo,
Mag-ingat ka, malakas siya. Si Luo Yang ay abala sa pagpapaalala. Ngumuso si Luo Huan, malakas, matagal na akong nakatira sa kontinenteng ito, 7 o 8 tao lang ang mas malakas kaysa sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, tumakbo si Luo Huan patungo kay Lance nang may bilis na napakabilis. Gayunpaman, nang sumugod siya sa takong ni Lance, wala na si Lance. Nasaan ang mga tao? Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rohan na may tao sa likod niya at tinapik siya sa balikat. Heto na. Nang lumingon si Luo Huan, nakita niya si Lance na nakatayo sa likuran niya. Napatulala si Luo Huan, sa kontinenteng ito, hindi talaga siya naniniwala na may isang tao na napakabilis. Uminom. Sa sandaling iyon, tumalikod si Luo Huan at pinatay si Lance ng isa pang suntok. Gayunpaman, wala na muli si Lance. Agad na lumingon si Luo Huan para tumingin sa likuran niya. Wala rin si Lance sa likod niya, at naisip niya na nasa likod niya rin si Lance. Si Luo Huan ay abala sa pagtingin sa paligid, ngunit hindi niya nakita si Lance sa paligid. Nasaan ang lalaki? Kakaiba, nasaan ang mga tao? Luoyang, may nakita ka ba? Tanong ng matanda sa kanyang apo, na nakatayo sa dikaliwang pinagmamasdan ni Luoyang. Umiling si Luoyang at sinabing, Lolo, hindi ko rin nakita. Sa sandaling ito, sa tuktok ng bundok ilang libong metro ang layo, sumigaw ang isang tao, narito ako. Nang tumingin si Luo Huan, sinima, si Lance iyon. Hindi ito totoo, hindi ito totoo. Nagiging tanga si Luo Huan, oh my god, may hinahanap pa rin siya sa paligid, ngunit libu-libong metro ang layo niya, ito ay masyadong nakakatakot. Nang tumingin muli si Luo Yang, muling nawala si Lance sa malayong tuktok ng bundok. Saan na naman siya nagpunta? Pagkatapos, mula sa isang pavilion sa likod niya, ay dumating ang isang tinig, all done with a cup of tea. Nanginginig si Luo Huan, akala niya ay multo ito, nasa tuktok lang siya ng bundok libu-libong metro ang layo, at sa susunod na sandali, bumalik siya at nakaubos ng isang tasa ng tsaa. 1194. Bang! Sa sumunod na segundo, sinuntok ni Lance ang mukha ni Luo Huan, ngunit syempre, para kay Lance, ito ay isang mahinang suntok. At si Luo Huan, biglang bumagsak ang kanyang ilong at marahas na lumipad ang kanyang katawan. Dahil sa kontrol ni Lance sa kapangyarihan, si Luo Huan ay hindi napatay ni Lance. Ngunit siya rin ay malubhang nasugatan. Lolo! Si Luo Yang ay abala sa pagmamadali. Lolo. Sige, Luo Yang, natalo ko na ang lolo mo, nakita mo na ito ng sarili mong mga mata, oras na para tuparin ang pangako mo. Lumapit si Lance at sinabi. Pero hindi mo sinaktan ang lolo ko, wala akong pakialam, tumbasan mo ang lolo ko. Sabi ni Lance, Luo Yang, sa mundong ito, maraming magagandang babae, hinahamon mo ang pasensya ko, wala ako sa mood na mag-aksaya ng oras kasama ka rito, sikmurain ko lang kayo at ang lolo mo. Ikaw, ano ba talaga ang gusto mo? Sa madaling salita, gusto kita. Kinagat ni Luo Yang ang kanyang labi. Mahina na tumingin si Luo Huan kay Lance at sinabing, ito ba ang dahilan kung bakit mo ako binugbog hanggang mamatay? Luo Huan, ito ang hiniling ng apo mo. Who the hell are you? Why so powerful? Hindi mo na kailangang itanong kung ano ako, ikaw ay magiging aking tao mula ngayon, at maglilingkod sa akin, at ako ang maghahari sa lupaing ito, ang lahat ng mga tao sa lupaing ito, ay maglilingkod sa akin, hindi ba? Ha. Tumawa si Luo Huan. Matanda, ang pagtawa ay hindi malulutas ang problema, ang totoo, ang aking tunay na kaharian, ito ay nasa gitnang yugto pa lamang ng angkan, upang matulungan mo akong iangat ang aking kaharian mula ngayon. Hindi makapaniwalang tumingin si Luo Huan kay Lance, kung ang tunay na kaharian ni Lance ay nasa kalagitnaan lamang ng Zhangxi, paano niya ito natalo? Na-curious ka kung paano kita natalo matanda, huwag ka nga masyadong makiusyoso. Sa sandaling iyon, nangyari ang hindi kapani-paniwalang eksena ni Lance. Ang matanda, biglang pumikit at namatay. Lolo, ano pong nangyayari sa inyo? Lolo? Sinungaling ka? Bakit patay na ang lolo ko? Sinungaling ka, pinatay mo ang lolo ko. Sigaw ni Luo Yang.
Hinawakan ni Lance ang kanyang ulo, hindi masyado, sigurado si Lance na hindi niya talaga pinatay si Luo Huan, bakit biglang namatay si Luo Huan? Parang bigla siyang pinatay. Sa sandaling ito nangyari ang isang bagay na mas hindi ka panipaniwala kay Lance. Saan napunta ang kapangyarihan ko? Naramdaman ni Lance na puno ng kapangyarihan, ngunit sa ngayon, wala siyang nararamdaman. Senior Sherman, ano ang nangyayari? Si Lance ay abala sa pagtatanong kay Sherman. Sinabi ni Sherman, paumanhin, Lance, hindi kita mabibigyan ng kapangyarihan. I'll go? What do you mean? Niloko mo ako. Muntik na akong lokohin mo. Niloko kita sa ginawa ko. Kung hindi ko lang pinatay si Luo Huan sa tamang panahon, kung gayon siya ay naging isang espiritong bato. Pinatay mo si Luo Huan. Tiningnan ni Lance ang katawan ni Luo Huan sa lupa at nagtanong. Oo, pinatay ko siya sa oras. Bakit? Huwag kang magkunwari, wala akong mataas na IQ, ngunit napakalinaw na walang paraan na hindi ko alam ito. Hindi naman mataas ang IQ mo, why not? Tsaka hindi naman ako nagsinungaling sayo. Lance, ngayon mo lang sinabi kay Luo Huan na ang iyong tunay na kaharian ay nasa gitnang yugto pa lamang ng Zhangxi, ang pahayag na ito ay nakapag-alinlangan na kay Luo Huan sa mundo, buti na lang at hindi siya isang lihis, kung siya ay, ito ay ang katapusan, kaya agad kung tinapos ang buhay ni Luo Huan at pagkatapos ay kinansela ang power-up sa iyo. Pupunta ako, Senior Sherman, paano mo magagawa iyon? Lance, dati, sinabi mo sa akin na binigyan kita ng power-up at pinilit mo ang pinakamataas na pinakamalakas na tao na patayin ang mga dayuhan, ngunit ikaw, gusto mong pamunuan ang mundong ito, hindi mo nabanggitin ang mga dayuhan, kahit na ang mga errant aliens. Sayang, kasalanan ko lahat kung hindi sa tao ang IQ ko, kaya muntik na akong maloko sayo. Hindi talaga kita niloko, hindi ko inaasahan na mangyayari ito, well, Senior Sherman, nagkamali ako. Bumantong hininga si Lance, wala siyang magawa sa loob, akala niya ay kaya niyang pamunuan ang mundong ito, ngunit bilang isang resulta, ito ay nabasa. Si Lance ay malakas lang na parang Diyos, ngayon ay bumalik na siya sa kanyang orihinal na anyo, biglang hindi komportable. So what do I do now? I'm not powerful at all again now, how do you want me to live? Lance, ako ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan para maging napakalakas ngayon, tsaka, kailangan mong bumalik sa totoong mundo maya-maya, hindi ka ba mabubuhay noon? Sinabi ni Lance, Senior Sherman, tingnan mo ito, hahanapin ko ang pinakamalakas na tao sa mundong ito ngayon, pagkatapos ay talunin siya at hayaan siyang patayin ang mga dayuhan para sa akin, kapag ang lahat ng mga dayuhan ay patay na, ako, mamumuno sa mundong ito bilang isang misteryosong tao, at sa wakas, hinirang ako ng misteryosong tao, bilang kahalili niya. Upang patuloy kong pamunuan ang mundo nang hindi ipinapalam sa sino man na ako ay lumalakas. Hindi na ako makikinig sa'yo, hindi naman mataas ang IQ ko, takot akong lokohin mo. O senior, dagdagan mo lang ng konting power, nakikiusap ako, I swear, I've decided to be careful this time, okay? I'll never let anyone know that I'm that good. Sigurado kang walang mangyayari this time. Oo naman, hinding-hindi mangyayari yun, at kung mangyari man, pwede mo na lang akong patayin. Okay, yan ang sabi mo. Sa susunod na sandali, muling naramdaman ni Lance ang kapangyarihan, ngunit hindi niya maihahambing sa dati. Sa pagkakataong ito, malamang na binigyan ni Sherman si Lance ng 100,000 beses na higit na kapangyarihan. 100,000 beses na mas maraming lakas, at hindi ko alam kung sapat na ba ito. Sa wakas ay pinatahimik na ni Lance ang kanyang isip, o kung hindi, hindi niya talaga matatanggap ang katotohanan ito. Sa susunod, dapat mag-ingat si Lance, maaari lamang niyang ipakita ang napakalakas na lakas bilang isang misteryosong tao, habang siya mismo, kailangan pa ring magbigay ng isang napakahina ng pagkakakilanlan, para hindi na maulit ang nangyari. Sa sandaling ito, umiiyak si Luoyang kasama ang bangkay ng kanyang lolo sa kanyang mga bisig. Hindi pa pinatay ni Sherman si Luoyang ngayon lang, kaya siguro walang anumang pagdududa si Luoyang sa mundong ito. Gayunpaman, naramdaman ni Lance na hindi rin siya mabubuhay ni Luoyang.
Dahil si Lance ay magpapakitang mahina ang kanyang sarili sa susunod, hindi ba ito ay isang contradiction, kaya kailangan siyang patayin ni Lance, pati na rin ang Black Snake Mercenary Group na iyon mula noon, ang Sunset Mercenary Group, at lahat sila ay mayroon ding mamatay. Luo Yang, huwag kang umiyak. Pinatay mo ang lolo ko, wow. Itinaas ni Lance ang kanyang palad, gustong putulin gamit ang isang sampal. Gayunpaman, palaging napakalupit na tadteren si Luo Yang hanggang mamatay ng ganito. Luo Yang, patay na ang lolo mo, gusto mo bang sumama sa kanya? Tanong ni Lance. Ngumisi si Luo Yang, gusto mo rin ba akong patayin? Og, Luo Yang? Ayoko, pero hindi ko kayang makita kang malungkot. 1195. Pagkatapos ay patayin mo ako. Luo Yang, pasensya na. Bang! Sinampal at pinatay ni Lance si Luo Yang. Bamantong hininga si Lance at inilibing ang kanilang mga lolo't lola. Pagkatapos nito, sinabi ni Lance kay Sherman, Sherman, maaari mo ba akong bigyan ng pabor at pabolaikin ako sa bayang iyon sa gilid ng Thai Wilderness Forest? Nagdaragdag lang ako ng ganito kalaking kapangyarihan ngayon, sigurado ako. Matagal akong lilipad, at natatakot akong maghintay ng matagal si tita. Walang sinabi si Sherman, ngunit sa susunod na sandali, napagtanto ni Lance na nakatayo na siya sa bayang iyon, at nagkataon na ito ang lugar na tinatawag na Chen Fu Inn. Nandito pa rin ang Chen Fu Inn, ang Black Snake Mercenaries at pati na rin ang Sunset Mercenaries. Siyempre, hindi pa matagal na nawala si Lance. Senior, nakabalik ka na. Nasaan ang loyalist? Tiningnan ni Lance ang 12-dosenang mga tao sa eksena, ang 12-dosenang mga tao na ito, lahat sila ay kailangang mamatay, upang ang sikreto ni Lance ay maitago. Itinaas ni Lance ang kanyang kamay at nagsimula ng pagpatay. Bagamat 100,000 beses na lamang ang idinaragdag niya sa kanyang lakas ngayon, sapat na iyon para patayin ang mga mersenaryong ito. Phew! Pagkalipas ng ilang minuto, huminga ng malalim si Lance, 12-dosenang tao ang patay, at para kumpirmahin kung patay na silang lahat, tinanong din ni Lance si Sherman. Sige, ngayon walang nakakaalam na makapangyarihan ako dito maliban kay Tita Sina. Bumalik si Lance sa kabilang inn. Nakatulog na ang asawa ng guro. Tutal, gabi na rin. Tahimik na bumalik si Lance sa kanyang silid upang matulog. Kinabukasan, nagising si Lance. Hey! Winder, kailan ka bumalik? Kamakalawa ng hating gabi. Oh, nasaan na si Loyola? Tanong ni Master. Patayin. Ano? Nagulat si Master. Windy, paano mo magagawa iyon, pumatay ng tao pagkatapos siyang dungisan? Tita Sina, hindi ko siya dinungisan. Ikinwento ni Lance kay Sina ang nangyari kagabi, kung paano halos ginawa ni Lance ang isang taong hindi lihis, maging lihis, at ang kasunduan ni Lance kay Shermankson at iba pa. Winder, bigla kang kasing lakas ng Diyos kahapon, kainahinala talaga, sa laki ng ginawa mo kahapon, natatakot akong maging espiritong bato siya kaagad. Sayang, nangako na ako sa Stone Spirit na papatayin muna ang lahat ng alien, kaya malamang malapit nang mamatay si Norris. Malaki ang pag-aatubili ni Lance habang iniisip niya si Norris sa loob. Winder, isa lamang itong memory stone? Matagal nang namatay si Norris sa tunay na sinaunang panahon, ito ay isang alaala, isang virtual na panaginip, maaari tayong matuto sa panaginip, ngunit hindi natin seryosohin ang panaginip. Alam ko. Kung gayon, paano mo susunod na plano? Sinabi ni Lance, hindi ko maipapaalam sa mga tao na napakalakas ko ngayon, maaari lang akong kumuha ng ibang pagkakakilanlan, halimbawa, sa panahong ito, 100 taon na ang nakalilipas, mayroong isang napakatanyag na tao, na kilala bilang Diyos ng Digmaan Yusuf, lilito ako ngayon bilang Diyos ng Digmaan na si Yusuf at ipaalam sa mga tao sa mundong ito na 100 taon na ang nakalipas, ang nawawalang The God of War, Yusuf, ay buhay pa. Tapos ano? Pagkatapos ay pinamunuan ng War God Yusuf ang mundo, at pagkatapos noon, kinuha ng War God Yusuf si Lance bilang kanyang disipulo at hiniling kay Lance na tulungan siyang pamahalaan ang mundo para sa kanya. Paf! Hindi napigil ang matawa ng asawa ng guro.
Huwag kang tumawa, iyon lang ang paraan para mapigilan ko ang mga tao na maghinala ng anuman, at pagkatapos kong pamahalaan ang mundong ito sa ngalan niya, maaari akong magkaroon ng pinakamalakas na tao sa mundong ito na magtuturo sa amin sa pagsasanay sa martial arts. Perpekto iyon, hindi ba? Di ba? Ito ay tunog perpekto. Kung gayon ay gawin natin ito. Sinabi ni Lance kay Sherman ang tungkol sa kanyang ideya. Pumayag si Sherman, at pagkatapos ay binigyan ni Sherman si Lance ng kakayahan, transformation. Si Lance ay biglang nagbago bilang isang maputlang matandang lalaki na may puting buhok, balbas, lahat ng buhok sa kanyang katawan, at kulubot sa kanyang mukha, mukhang napakatanda na para bang malapit na siyang mamatay. Winder. Medyo hindi makapaniwalang sigaw ni Master. Master. Sabi ni Lance sa matandang boses. Pati boses mo ganito katanda. Nako, ganoon na talaga ako katanda ngayon, hindi ito make-up, ito ay pagbabagong anyo. Tama, ang Diyos ng digmaan, si Yusef, ay nabuhay na mag-uli, dapat kong hanapin ang pinakamalakas na tao sa mundo. Paano naman ako? Magpapatuloy ka lang sa pananatili dito, at hindi mo ako makakasama hanggat hindi tinatanggap si Lance bilang disipulo ng War God. Pero nakakasawa akong mag-isa dito. Pagkatapos ay pumunta ka sa Thai Desolate Forest Power, maaari ka ring mag-ensayo mag-isa, o hanap ang iba. Pagkatapos ay pumunta ka sa Thai Desolate Forest Power, maaari ka ring mag-ensayo mag-isa, o hanapin ang iyong mga nakatatandang kapatid at ang iba pa. Kalimutan mo na to, mas gusto kong pumunta sa adventure na mag-isa, Windy, then you should cheer up. Mabuti. Pagkatapos sabihin iyon, lumipad si Lance. Mabilis pa rin ang kasalukuyang bilis niya, hindi na lang kasing exaggerated gaya ng dati. Makalipas ang isang araw, nakatayo si Lance sa harap ng pinto ng isang nasirang pamilya. Bamulong si Lance sa kanyang sarili, ang aking pamilyang yang ay talagang nahulog na ngayon sa biyaya. Siyempre, si Lance ay bumabalik na ngayon sa orihinal na pamilyang Yusef bilang ang Diyos ng digmaan, si Yusef. Matapos mawala si Yusef 100 taon na ang nakalilipas, ang pamilya ni Yusef ay nagsimulang humina. Anong mga tao? Lumabas ang isang miyembro ng pamilya at sinabi. Sinabi ni Lance, napakabastos na miyembro ng pamilya, hindi nakakagulat na nahulog siya hanggang ngayon. Sa oras na ito, isang batang dud ang lumabas, nakakita ng isang matandang multo at nagsabi, nasaan ang matandang multo na ng ahas na pumunta sa aking bahay at humingi. Sinampal siya ni Lance sa lupa at pinagalitan, nakakalungkot talaga ang araw ng pamilya ko na magkaroon ng mga hindi karapat-dapat na inapo, hindi ba ang pamilya ko niyang, ay may disenteng anak na lalaki o babae? Aba. Umakyat ang dud at bumantong hininga, sino ka at bakit mo tinatawag ang iyong sarili na Yusef? Si Yusef ay Imperial Master ng pamilya ko, anong lakas ng loob mong insultuhan ang Imperial Master ng pamilya ko? Sinampal ni Lance ang isa pang sampal at pinagalitan, ganyan kabastusan sa harap ng Imperial Prince, mag-ingat ka itinataboy kita. Anong sabi mo? You're my Grandmaster Jantian. Kalokohan. Ito, hindi pwede to. Patay na ang lolo ko, kung hindi, almost 200 years old na siya. Phew, 200 years old. Hindi ko akalain na ang oras ay lilipas ng ganoon kabilis, halos 200 taong gulang na ako. Bulong ni Lance sa sarili. Medyo pipi si Dod, si Lolo ba talaga? Diyos ko, napakaganda. Buhay pa ba siya? Malakas na sumigaw si Lance, huwag kang magpaalam, babalik ako. Oo, Imperial Master. Nagmamadaling tumakbo ang Dod, sumisigaw habang tumatakbo, Lolo, bumalik na ang Imperial Master, bumalik na ang Imperial Master. Patakbong pumasok sa isang sala, isang maputlang matandang lalaki ang sumimangot, ano ba ang kinatatakutan mo, sikat na araw na, sino ang gusto mo takutin? Lolo, si Imperial Master po talaga, hindi po siya patay. Ikaw ay isang hindi karapat-dapat na apo, pinagtatawanan ang iyong lolo. Totoo iyon. Sa sandaling iyon, isang matandang boses ang nagmula sa pinto, Firetooth. 1196. Sa main hall, napatingin ang matandang iyon sa pinto at natigilan.
Ang matandang nakatayo sa entrance pa lang talaga ang naalala niya noong bata pa siya, lolo lang, malaki ang ipinagbago ng itsura ni lolo sa naalala niya, halatang putla at matanda na. Lolo? Lolo? Ikaw ba talaga? Firetooth. Pumasok si Lance sa pangunahing bulwagan, hinaplos ang puting buhok ng matanda at sinabing, hindi ko akalain na ang apo kong nakaligtas sa tuhod na si Firetooth, ay mamamatay na sa katandaan. Lolo, whoosh. Lumuhad ang matanda at niyakap ang mga hita ni Lance at humagulgol. Sa ngayon, minana ni Lance ang mga alaala ni Yusef, ngunit syempre, hindi na kailangang sabihin na hindi peke ang hitsura ni Yusef. Humihikbi, lolo. Tila iyak ng iyak ang matanda, noong bata pa siya, araw-araw niyang kasama ang kanyang lolo, hanggang sa kalaunan, nawala siya isang araw, ngayon ay 100 taon na ang nakalipas, nang makita niya. Muli ang kanyang lolo, siya ay 100 taong gulang na sa kanyang sarili. Firetooth, bumangon ka na, tumatanda ka na rin, ingatan mo ang sarili mo. Lolo. Tawag pa rin ng matanda sa kanyang lolo tulad ng ginawa niya noong bata pa siya. Namumula rin ang mata ng lalaking nakatayo sa tabi niya, parang nakakatouch ang eksena. Huminga ng malalim si Lance, 100 taon nang hindi bumabalik, ang aking pamilyang Yang, ay bumagsak hanggang ngayon, sigurado akong ang iilan kong mga anak na lalaki at babae, ay umalis na. Sabi ng matanda, Lolo, my father, and my uncle and the others, have all gone, and now, this family, the grandchildren generation, only me and Firelips are still living. Phew! Patay na rin ba si Fire Eye? Tanong ni Lance. Tumango ang matanda at sinabing, patay. Sinabi ni Lance, noon, si Fire ay ang pinaka-talented sa mga apo mo, sa lahat ng karapatan, hindi siya dapat namatay ng ganoon kaga, ang aking pamilyang Yang, hindi dapat masyadong malungkot, anuman ang mangyari, maaari siyang mamatay. Maging kahalili ng aking pamilyang Yang. Lolo, hindi ito masyadong magandang sabihin. Sabihin mo. Noon, nang magpakasal si Fire Eyes sa isang magandang manugang, si Uncle Yang Lian, na may crush sa manugang ni Fire Eyes, ay sumandal sa kanyang lakas at dinungisan siya. Naging sanhi ito ng pag-alis ni Fire Eyes sa Yang. Pamilya at nangakong hindi na magiging miyembro ng aming pamilyang Yang. Sa ganitong paraan, tumakas ang aming pamilyang Yang mula sa isang sangay, at kalaunan ay nabalitaan ko na ang Fire Eyes ay tumira sa isang malayong lungsod sa hangganan, kaya lang, matagal na siyang pinatay. Ngunit bago siya namatay, nagkaroon ng anak si Fire Eyes. Nang magpadala kami ng mga tao para hanapin siya, wala kaming mahanap na supling ni Fire Eye. Napakalungkot na araw para sa aking pamilyang Yang, ang hindi karapat-dapat na anak na siyang Lian ay gumawa ng ganoong bagay. Malungkot na sabi ni Lance. Siyempre nalungkot si Lance dahil nakuha niya ang mga alaala ni Yusef, at maraming bagay ang parang naranasan niya ang mga iyon. Lolo, hindi ko akalain na buhay ka pa, grabe, ngayon may pag-asa na naman tayo sa pamilya Yang. Nagtanong si Lance, may mga henyo ba sa mga inapo ng pamilya Yang natin ngayon? Ito. Natigilan ang matanda, pagkatapos ay abala siya sa pagturo sa lalaking katabi niya at sinabing, Lolo, ito ang apo ko, ang pangalan niya ay Yang Yao, ang kanyang talento ay mahusay, siya ang kasalukuyang talented sa aming pamilya Yang. Tumingin si Lance sa Dud at bumantong hininga, ganyan ka Dud, pero siya ang pinaka-talented sa mga supling ng pamilya kong Yang, sad hooray sad hooray. Lolo, ito. Sige, ipunan mo lahat ng miyembro ng pamilya dito. Oo. Unang nagpatawag ng family meeting si Lance. Ang pamilyang Yang na ito, na nakita pa ni Lance, ay mayroon lamang 2 apo, na tinawag na Firetooth at Firelips. Matagpuan. Sa pagpupulong ng pamilya, ang mga inapo ng pamilyang Yang, nang makita si Lance, lahat sila ay umiyak, hindi alam kung mahihipo o matutuwa, biglang bumalik ang lolo na naging alamat ng kanilang pamilya. Bawat inapo ng Yang lumaki ang pamilya na nakikinig sa mga maalamat na kwento ng Imperial Prince. Huwag lahat umiyak, ngayong bumalik ako, ngunit hindi ako sigurado kung hanggang kailan ako mabubuhay, gayunpaman, sa bawat araw na nabubuhay ako, bubuhayin ko ang aking pamilyang Yang. Hindi ako sigurado kung gaano ako katagal. Mabubuhay ako, ngunit sigurado akong magagawa ko ito araw-araw na nabubuhay ako.
Gayunpaman, dapat ibalik ang mga supling ni Fire Eye. Oo, Lolo. Ang Firetooth at Firelips ay abalang tumango. Sinabi ni Firetooth, Lolo, huwag kang mag-alala, magpapadala ako kaagad ng isang tao sa Solitary City para hanapin ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, Solitary City. Hindi ba ito ang lungsod kung saan si Norris ang Panginoon? Noon, ang apo kong si Fire Eyes ang nagdala sa asawa niya sa Lonely City. Oo, ang Lone Desert City ay malayo dito, at dapat nagalit ang Fire Eyes sa pamilya, kaya malayo ito. Tumango si Lance. Sa sandaling iyon, may sumigaw mula sa langit, "Yang Horn, lumabas ka." Galit na galit ang matandang tinawag na Firetooth. Sinabi ni Lance, ano ang nangyayari? Lolo, ito ay isang tao na ipinadala ng City Lord, sa ngayon itong Lookout City, ang ating Yang family ay hindi na ang master, ang City Lord ay isang malakas na tao na nagngangalang Baron tapos, siya ay isang mahusay na Mastery Realm powerhouse. Sa langit sa labas, ang boses na iyon ay patuloy na sumisigaw, Yang family, kung hindi ka lalabas, mag-ingat sa paghukay ko sa puntod ng iyong lolo Yusef. Lolo, ang lalaking iyon sa langit sa labas ay anak ng Panginoon ng lungsod, at lagi niya akong binubuli. Agad na ginalaw ni Lance ang kanyang katawan at nawala sa pagpupulong ng pamilya, na nagpakita sa kalangitan. Og! Natigilan ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa langit. Sino ka? Sabi ni Lance, ikaw ba ang bubuli sa apo ko? Ha, sinong apo mo? Naghahanap ng kamatayan. Hindi nagabala si Lance sa kalokohan at hinampas ang kanyang palad. Wow! Ang buong katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay direktang nakahilera sa isang compressed biscuit. Lumutang pababa mula sa langit ang body biscuit. Sa lupa, ang mga inapo ng pamilya Yang ay natigilan, si Master Tai ay napakalakas. Si Lance ang mamamahala sa mundo, magsimula tayo sa pamamahala sa Lookout City na ito. Lolo, siya ang apo ng Panginoon ng lungsod, natapos si Baron, ngunit natapos si Baron ay ang mundong ito, ang 30 sa pinakamataas na pinakamalakas. Ngumuso si Lance, padalhan mo ako ng sulat kay Baron tapos na para kunin niya ang katawan ng kanyang anak. Oo. Sige, ituloy na natin ang meeting. Patuloy na umupo si Lance para sa pulong. Sa Lookout City, ang City Lord's Mansion. Panginoon ng lungsod, masama, patay na si Bai Wuji. Ano ang sinabi mo? Patay na si Young Master Bai Wuji. Sino ang pumatay sa kanya? Ang pamilya Yang ay nagpadala lamang ng sulat sa iyo, at sinasabi nito na dapat kang pumunta sa pamilya Yang upang kunin ang katawan ni Bai Wuji. The Yang family. Aling Yang family? Tama, ang pamilya Yang ni Yusef ng digmaang-digmaan. Diyos ng digmaan Yusef, Aipu, ano ba, talunin ito, pumunta at tingnan kung ano ang nangyayari, sa pagkakataong ito, huwag mo akong sisihin sa pagpuksa sa grupong iyon ng basura ng pamilya Yang, kung hindi dahil sa katotohanan na ang prestihiyo ng digmaang Diyos na si Yusef ay naroon pa rin noon, dahil sa takot na mapag-usapan, lilipulin ko na sana ang pamilya Yang ng hindi mabilang na beses. Ang City Lord ng Windwatching City, si Baron ay natapos, agad na lumipad sa Yang family sa apoy, tila hindi siya naniniwala na ang kanyang anak ay patay na, dahil walang sinuman sa Yang family ang maaaring pumatay sa kanyang anak, ang pinakamalakas sa grupo. Nang basura sa pamilya Yang ay isang maagang sect master lamang, at ang kanyang anak ay isang intermediate sect master. How dare you play tricks on me? Yang family, this is your way of seeking death. Galit na pagtatapos ni Baron. 1197. Yang Zhao, at lahat ng basura ng pamilya Yang, lumabas. Habang si Lance ay nagdaraos ng isang family meeting, isa pang sigaw ang dumating mula sa labas, talagang sumisigaw para sa lahat ng basura ng pamilya Yang. Lolo, ito ang City Master ng Lookout City, tapos na si Baron. Sabi ni Firetooth kay Lance. Lolo, masyadong mayabang si Baron tapos. Sa sandaling ito, sa labas ng hangin, ang mga tao sa paligid ni Baron ay abala sa pagsigaw, Panginoon ng lungsod, tumingin sa lupa. Natapos na tumingin si Baron sa lupa sa labas ng Yang Family Hall, isang bangkay na hinampes sa biskwit ang nakahandusay sa lupa. Panginoon ng lungsod, ang bangkay na iyon, na hinampes sa isang plate, medyo kamukha ni Yang Master Bai Wuji.
Si Baron ay natapos kaagad na lumipad pababa at tumabi sa nakatabing bangkay, at kahit na ito ay naiupi at ang ulo ay naiupi, nagbabago mula sa three-dimensional patungo sa patag, nakilala pa rin niya ang bangkay bilang kanyang anak, si Bai Wuji. Wuji. Natapos ang pagsirit ni Baron, pagkatapos ay namula ang kanyang mga mata, akala niya ay niloloko lang siya ng mga natalo sa pamilya Yang, ngunit hindi niya akalain na dito talaga mamamatay ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga tao ng pamilya Yang ay tumakbo rin palabas at tumayo sa pasukan ng pangunahing bulwagan, nakatingin kay Baron na tapos na. Natapos ang pagngangalit ni Baron, sinulyapan ang mga tao gamit ang kanyang pulang mata, at sinabing, ngayon, wala ni isang tao mula sa pamilya Yang ang mabubuhay. Oo. Sa sandaling iyon, isang matandang boses ang narinig, at ang mga tao sa pasukan ng pangunahing bulwagan ay gumawa ng daan para sa isang daanan, at ang figure ni Lance ay lumitaw sa pasukan ng pangunahing bulwagan. Nang matapos na makita ni Baron si Lance, kumunot ang kanyang mga kilay, hindi pa niya nakita ang maalamat na war god na si Yusuf, ngunit sa loob-loob niya ay naramdaman niyang malakas ang taong ito. Sino ka? Hindi sumagot si Lance kay Baron tapos at sinabing, yung langaw sa lupa na hinaampas ko hanggang mamatay ay anak mo, tama ba? Pinalo mo ito hanggang mamatay. Natapos ang pagkagat ng ngipin ni Baron at sinabi. Oo. Hahaha, good, very good. Ilang taon na akong hindi nagagalit. Ngumuso si Lance na may pang-aalipusta, bibigyan kita ng pagkakataong sumuko sa akin ngayon, at ililigtas ko ang iyong buhay. Kamatayan. Saan nakinig si Baron Yuan sa mga salita ni Lance, bigla niyang inihagis ang kanyang kamay at isang silver spear ang lumipad patungo kay Lance. Ang tunay na kaharian ni Lance ay natural na mas mababa kaysa sa Baron na natapos, ngunit si Lance ay kasalukuyang 100,000 beses na mas malakas, at kahit na ang kanyang kinuha ay hindi ang lakas ng isang Grandmaster, ngunit ang lakas lamang ng isang mid-level Grandmaster, napakalakas pa rin nito. Gumalaw ang figure ni Lance, at sa susunod na sandali, ang sibat ng White Phoenix finish ay hinawakan sa kamay ni Lance. Ah! Malakas na nanginig ang katawan ni Baron, tila hindi makapaniwala na 10 tao lang sa kontinenteng ito ang madaling makahawak sa kanyang sibat. Tiningnan ni Lance ang sibat sa kanyang kamay, pagkatapos ay pinisil ito ng kanyang kamay, at ito ay nadurog. Ano? Natapos si Baron na may panibagong pagkabigla, ang matigas na mahabang sibat ay nadurog niya. Tanong ni Lance, binata, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon na sumuko sa akin, at maaari kong iligtas ang iyong buhay. Ikaw, sino ka? Ang isa sa mga nasasakupan ng pamilya Yang ay abala sa pagsasabing, Baron Finish, ito ang Imperial Master ng ating Yang family, ang sikat na war god na si Yusuf noon, bakit hindi ka lumuhod? Ano? Ikaw? Ikaw ang war god Yusuf. Sinabi ni Lance, paumanhin, nawalan ka ng pagkakataon. Gumalaw ang figure ni Lance at sa isang kisap mata, lumitaw siya sa tabi ni Baron Finish at itinaas siya sa leeg. Senior, spare my life? I'm willing to surrender to you. Sa dulo ng 1,000 pirasong ginto, natapos si Baron ng may kahirapan. Si Lance, na ngayon ay nasa kalagitnaan ng paggamit ng isang lalaki, ibinaba si Baron tapos. Ibilang mo na may alam ka. Face. Salamat senior dahil hindi mo ako pinatay. Natapos si Baron sa pagyuko. Tapos na Baron, nagpadala ka kaagad ng anunsyo sa akin ngayon, na nagsasabing bumalik na ako sa mundo at handa kang maging subordinate ko. Oo. Maaari mong isama ang iyong anak. Si Baron ay natapos ng maglakad palayo na may hawak na plate ng karne ng kanyang anak sa kanyang mga braso, eksakto. Si Baron ay natapos na ay hindi nang ahas na magkaroon ng anumang init ng ulo, ang marangal na reputasyon ng war god ay hindi natalo 100 taon na ang nakalilipas, kaya para magmadaling lumabas muli, natapos na si Baron. Sa loob ng 1 buwan, kumalat sa buong kanayunan ang balita ng God of War, Yusuf, na lumalabas sa mga ilog at lawa. Sa ngayon, sa isang tiyak na kainan sa kanayunan. Nang marinig ng asawa ng guro ni Lance ang iba na tinatalakay na ang Diyos ng digmaan, si Yusuf, ay hindi namatay at nakabalik na sa pamilya, bahagyang ngumiti ang asawa ng guro ni Lance, Winder, okay ka lang ba? May gustong sabihin ang asawa ng guro, ngunit hindi maalis sa kanyang mga labi ang mga salita,
Palagi niyang nararamdaman na parang matagal na siyang hiwalay kay Lance at gustong puntahan siya, ngunit alam niyang hindi niya magagawa. Siyempre, sa sandaling ito, sa ibang lungsod, isang magandang babae ang bumulong-bulong, ang Diyos ng digmaan na si Yusuf ay hindi patay. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Norris. Natigilan ang buong katawan ni Norris nang marinig niya ang balitang ito. Hindi kailanman nakakalimutan ni Norris ang isang tao, at iyon ang lolo ng kanyang lolo, ang war god Yusuf. Sa makatuwid, alam ni Norris mula pagkabata na ang kanyang lolo ay isa sa mga anak ng pamilyang yang na tumakas, at ang lolo ng kanyang lolo ay ang war god Yusuf, ang lolo ni Norris, pati na rin ang ama ni Norris, at ang kanyang sarili, naramdaman. Labis na ipinagmamalaki sa tuwing naaalala niya ang prestihiyo ng kanyang ninuno na si Yusuf 100 taon na ang nakalilipas. Lolo Tay, hindi ka man lang namatay, hindi ka man lang namatay. Tuwang-tuwa si Norris. May dumating. Nandito ang subordinate. Aalis ako sa Solitary City, ang Solitary City ay magiging isang lungsod na walang master, I'm sorry, hindi na ako ang master ng lungsod na ito. Sabi ni Norris. Lord City, bakit? Ang mga tao sa lungsod na ito ay naghihintay na protektahan mo sila, ang Solitary City ay nasa liblib na lugar ng kontinente at madalas inaatake ng mga mababangas na hayop, kung wala ka, ano ang mangyayari sa mga tao dito? Umiling si Norris at sinabi, sa pagay ko ay may iba pang magiging Panginoon ng lungsod na ito, dapat akong bumalik. Bumalik ka. Oo. Dadalhin ko ang aking lolo, at ang upuan ng espiritu ng aking ama, pabalik sa aking pamilya upang mahanap ang aking ninuno ng pamilya. Panginoon ng lungsod, tanungin ko ba kung sino ang ninuno ng iyong pamilya? Itinaas ng Diyos ng digmaan ang langit. Ano? Ang kamakailang mga alingaw-ngaw ng dakilang tao ng digmaan, si Yusuf, ay ang ninuno ng iyong pamilya. Exactly. Sabi ni Norris na may pagmamalaki sa mukha. Sa malayong Windwatching City, tiningnan ni Lance ang tatlong ancestral master sa main hall, na matatandang lalaki, ngunit sila ay isang junior bago si Lance. Pagbibigay-pugay kay Senior Yusuf. Ang tatlong matandang lalaki ay nagbigay ng magalang na paggalang. Kayong tatlo, kayo ang Yanhei, Wang Zong, at Guo Dangchu na nasa top 10 ngayon sa kontinenteng ito. Eksakto. Not bad? Narinig ko na ang tatlong pangalan noon, pero noon, 20s ka pa lang. Tunay na isang karangalan para sa senior na makilala kami. Sabi ni Lance, nandito kayong tatlo ngayon, may balak kayong sumuko sa akin, di ba? Exactly, I heard that senior. Who wants to unify the continent, we are very supportive of senior. 1198. Bakit? Ang kontinenteng ito, hindi mabilang na mga taon na ang nakalilipas, ay orihinal na isang malaking imperyo, ngunit ngayon na ang imperyo ay wala na, ang bawat lungsod, bawat isa ay namamahala sa sarili ng hiwalay, ay talagang hindi isang pagpapala para sa 10,000 tao, kung ito ay maibabalik sa isa. Ito ay magiging isang pagpapala para sa 10,000 tao. Sa kasamaang palad, walang sino man ang nakaya ng pamahalaan ang lahat ng mga lungsod bilang isa sa buong panahon, at ngayong lumabas na si Senior upang mamuno sa usaping ito, tiyak na ibibigay namin ang aming buong suporta. Tumango si Lance, buti, 8 sa nangungunang 10 powerhouse ng kontinente ang sumuko na sa akin, 2 na lang ang natitira. Kung ang 2 iyon ay sumuko rin sa akin, isang bagong imperyo ang itatayo. Nakakalungkot lang na ang 2, Long Blackson at Lian Fish, ay natatakot na hindi sila sumuko sa iyo. Long Blackson ang kontinenteng ito, kasalukuyang kinikilala bilang numero 1 sa mundo. Si Lian Fish ay kinikilala bilang ang number 2 sa mundo. Silang dalawa, ayon sa pagkakasunod-sunod ay sumasakop sa 2 lungsod na may pinakamalaking populasyon, ang pinakamayabong na lupain, at ang pinakanamumukod-tanging talento, Yellow Earth City at Indian Sun City. Paano sila sumuko sa iyo? Ngumuso si Lance, tulungan mo akong maglabas ng mensahe, sa loob ng 1 buwan, aanyayahan ko sina Chang Blackie at Lian Fish na lumaban hanggang kamatayan sa San Juan Lake. Nang marinig si Lance na nagsasabi ng isang tunggalian sa kamatayan, nanginig ang katawan ng lahat. Oo.
Matapos lipulin ni Lance ang mundong ito, ang pinakamalakas na dalawa, halos pag-isahin ni Lance ang mundo, at pagkatapos, makakapagpadala si Lance ng mga tao upang madaling lipulin ang 5 alien na iyon. Sa orihinal, maaaring nagpadala si Lance ng mga tao upang lipulin ang mga dayuhan sa ngayon, gayunpaman, palaging nagpapaliban si Lance dahil ayaw ni Lance na mamatay si Norris sa loob. Kung walang Norris sa mga dayuhan, si Lance ay natatakot na siya ay nagpadala ng mga nangungunang 10 pinakamalakas na tao upang paksain ang mga dayuhan. Sayang, Norris, Norris. Palihim na napabuntong hininga si Lance. Sa sandaling ito, may pumasok na katulong. Imperial Master, mayroon kaming bisita mula sa pamilya Yang, isang babae, at sabi niya hinahanap ka niya. Hinahanap mo ako. Papasukin mo siya. Oo. Hindi nagtagal, pumasok ang isang bata at magandang babae na may dalang bag, isang babae na hindi pa nakikita ng lahat sa pamilyang Yang, walang nakakaalam kung sino iyon. Ngunit nang makita ni Lance ang babaeng ito, nagulat siya, si Norris iyon. Paano napunta dito si Norris? Natakot si Lance na makita ni Norris kung sino siya, kaya pinatahimik ni Lance ang kanyang sarili. Suan sa Norris, magbigay ng respeto sa Imperial Master. Ikaw ay. Ako si Norris, apo ni Yang Ye. Fire Eye. Fire Eye ay eksaktong palayaw ng aking lolo, pumasok sa Zuan Son upang dalhin ang aking lolo, at ang posisyon ng espiritu ng aking ama, sa bahay upang magbigay pugay sa Imperial Master. Wika ni Norris na basa ang mga mata. Medyo nagulat si Lance, si Norris Enter ay apo ng war god na si Yusuf na Fire Eye, hindi nakakagulat na napakalakas ni Norris, parang may genetics talaga Sinabi ni Lance, Norris, halika rito, hayaang tumahimik ang Imperial Master. Lumakad si Norris sa gilid ni Lance. Iniunat ni Lance ang kanyang maputlang kamay at hinaplos ang mukha ni Norris. Norris, good, Fire Eyes talagang hindi binaigo si Lolo, but ihing apo na ipinanganak, hahaha, mayang family, sa wakas may nagmana na rin, hahaha. Malakas na tawa ang pinakawalan ni Lance, pero sa loob-loob. Hindi siya masaya. Lolo! Sigaw ni Norris. Niyakap ni Lance si Norris at sinabing, bata, welcome home. Ma'am! Naluluhang tumango si Norris. Tanong ni Lance, ang magaling kong apo na si Zuan, ilang taon na siya ngayong taon? Bumalik sa Grandmaster, 29 na siya ngayong taon. 29, mabuti, sa wakas ay isang desenteng anak o apo. Ikaw lang ba ang bumalik? Oo, hindi pa ako kasal. Naku, 29? Bata pa rin? Walang pagmamadali. Ipapakilala kita sa isang napakagandang binata mamaya, Master Tae. Imperial Master, hindi na kailangan. Sabi ni Norris na namumula ang kanyang ulo. Huwag kang mag-alala, kung hindi ito mahusay, hindi ka basta-basta ipapakilala ng Imperial Master. Bumalik sa Imperial Master, sa totoo lang, may gusto na ako. Sinabi ni Lance, paano ang ibang tao? Wala siya dito. Kung gayon, maaari mo ring pakinggan ang unang batang ipinakilala ko sa iyo, ang kanyang pangalan ay Baikwan, siya ay talagang mahusay na bata. Sabi ni Lance na medyo namula ang kanyang mukha, medyo nahihiya siya sa kanyang sarili. Baikwan ang pangalan ng pagkakakilanlan ni Lance sa mundong ito. Sa sandaling iyon, nabigla si Norris, ano ang sinabi mong pangalan niya? Puti Kwan. White Kwan. What a coincidence. Medyo hindi makapaniwala si Norris, at abala sa pagtatanong, Master Tai, nasaan ang Baikwan na sinasabi mo? Ito ay tulad ng isang malungkot na lungsod. Ano? Natigilan si Norris. Ang binatang ito, ang galing niya, sobrang hinahangaan ko siya, kukunin ko na siyang alagad, nakabalik akong buhay sa pagkakataong ito salamat sa tulong ni Baikwan. Paano nangyari iyon? Nagtataka si Norris sa unang pagkakataon, siya ba at si Lance, ay isinilang na nakatakdang magkaroon ng kasal. Ngumiti si Lance, ngunit huwag masyadong maging masaya, mayroon ng asawa at pamilya si Baikwan, ngunit sa tingin ko ay hindi iyon problema. Si Norris ay sigurado na ngayon na ang Baikwan na tinutukoy ng Imperial Master ay ang Lance na kilala niya. Sige, bumaba ka muna.
Ipapaayos ko sa aking utusan ang huling patio para sa iyo at, simula ngayon, ikaw na ang bagong pinuno ng pamilya Yang. Paanong nangyari ta? Ano? Hindi pa rin ba binibilang ang mga salita ko? Oo. Masayang tumango si Norris at tumingin ng may pasasalamat sa Imperial Master. Si Norris ay isang mid-stage na sect master, at ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Yang, Firetooth, ay isang maagang sect master lamang, napakatanda na, oras na para magretiro. Pinagmamasdan ni Lance ang likod ni Norris habang naglalakad siya palabas, bumantong hininga si Lance, napakagandang kagandahan, talagang nagpapatibok sa puso ng asawa ko. Walang imek na tumawa si Lance, kahit na napakatanda na niya ngayon, ganoon pa rin ang pagnanais ni Lance na angkinan habang tinitingnan niya ang figure ni Norris. Sa kanyang puso, sinabi ni Lance, kapag nagbalik na ako, tiyak na magkakaroon ako ng napakagandang kagandahan. Gayunpaman, isa pang boses sa loob ni Lance ang nagpaalala sa kanya na si Norris ay ibang species, at biglang, si Lance ay labis na nanlumo. Si Lance ay nakaupong mag-isa sa isang meditation room at ipinikit ang kanyang mga mata. Tinataglay na ngayon ni Lance ang mga alaala ng War God Norris, sinasamantala ang magandang pagkakataong ito, tiyak na kakailang ganing hanapin ni Lance ang mga alaala ng martial arts mula sa mga alaala ni Norris, na magiging malaking pakinabang para kay Lance. Siyempre, ang mga benepisyo ay hindi kasing laki ng inaasahan, ang mga nag-aakalang ang pagkakaroon ng mga alaala ni Yusuf ay agad na magiging katulad ni Yusuf ay ganap na kalokohan, ito ay pagpapalam lamang kay Lance tungkol sa mga nakaraang karanasan ni Yusuf, hindi siya iyon. Kung tutuusin, napakarami sa kanyang martial arts insights ay namatay na sa pagkamatay ng kanyang sariling kaluluwa. Bagamat hindi ito kasing ganda ng inaakala niya, malaki na ang benepisyong iyon. Kaya, sa ilang panahon ngayon, tuwing may oras si Lance, umupo siya at hinanap ng maayos ang mga alaala ni Yusuf. Bukod dito, malinaw na naunawaan ni Lance ang ikalawang antas ng martial Dao, na nangangahulugang walang katapusan ang martial Dao ni Lance, at siya naintindihan ito sa mas malalim na antas, kaya kung lalaban muli ni Lance si Norris, maaaring hindi siya matalo kay Norris. 1199. Hindi ko na malayang lumipas ang isang buwan. Dumating ang araw na inimbitahan ni Lance ang dalawang pinakamalakas na eksperto sa mundo, sina Long Blackie at Lian Fish, sa isang tunggalian sa San Juan Lake. Ang walang uliran na tunggalian na ito ay gumalaw sa buong kontinente. Lumabas si Lance sa pangunahing bulwagan at sinabi kay Norris, "Tara na, oras na para pumunta sa Sioux Lake." Tinanong ni Norris, "Grandmaster, kaya mo ba talagang talunin silang dalawa? Sila ang una at pangalawa sa mundo." "Well, halos papatayin ko itong dalawa ngayon." Og. Tuwang-tuwa na tiningnan ni Norris ang Imperial Prince, at naramdaman ni Norris na ang tono ng invisible na pagsisiwalat ng Imperial Prince ay talagang nakakapanghina. Agad na niyakap ni Lance si Norris at lumipad sa kalangitan, ang kanyang bilis ay walang kapantay na mabilis, si Norris ay natigilan, anong antas ng tao ang maaaring napakabilis. Sa loob ng ilang oras, dumating si Lance sa San Juan Lake. Ang San Juan Lake ay siksikan na sa mga tao. Sa sandaling ito, sa isa sa mga baybayin ng San Juan Lake, dalawang matandang lalaki ang magkasamang nakatayo. Hindi ako naniniwala kung gaano kalakas ang war god na iyon, Yusuf. Sabi. Pero paano kung nalampasan niya talaga ang ancestor realm? Nag-aalalang sabi ni Lian Yu. Nasa mood pa rin ang lahat na pag-isahin ang kontinente, ang paglampas sa Clan Master Realm ay hindi nakakatamad, bukod pa, sa ating kontinente, napakadali bang malampasan ang Clan Master Realm, kahit na malampasan natin ang Clan Master Realm. Nakaalis na tayo sa kontinenteng ito. Nako, sana nga, kung matalo tayo, isusumit natin agad. Sa sandaling ito, ang buong pulutong ng San Juan Lake ay nagkakagulo. Lahat ay sumigaw sa pananibik, Senior War God. Senior God of War. Napatingala ang lahat at nakita ang isang matandang lalaki na may bitbit na babae na dahan-daang lumilipad mula sa langit. Ito ay sina Lance at Norris. Habang lumilipad sila sa gilid ng San Juan Lake, binitawan ni Lance si Norris, na abala sa paglipad sa lupa habang si Lance ay nakatayo sa ibabaw ng San Juan Lake. Ang lumang boses ni Lance ay narinig, "Long Blackie, Lian Fish, lumabas ka."
Nang marinig ang tawag ni Lance, si Long Blackson at Lian Fish ay abala na lumipad palabas at tumayo din sa kalangitan sa itaas ng San Juan Lake, na tinatanggap ang atensyon ng lahat. Tumingin si Lance sa dalawang matandang nasa harapan niya at ngumiti. Long Blackson, Lian Fish, ha? Senior Yusef, inimbitahan mo kaming sumama sa isang tunggalian ngayon. Sabi ni Long Blackie. Umiling si Lance at sinabing, hindi, ito ay isang tunggalian, ito ay isang tunggalian sa kamatayan. Senior Yusef, bilang isang mandang senior, hindi mo ba naiisip na nakakahiya ang maging sobrang abala sa amin ng mga junior? Ano ang pagkakakilanlan? Ang alam ko lang ay pinipigilan ninyong dalawa ang pag-iisa ng kontinenteng ito. Sige, tatanungin ko ulit, paano ang pagsuko sa akin? Well, saan mo makikita kung kaya mo kaming lampasan? Sabi ni Long Blackie. Pinatay ito ni Lance. Ah! Nagulat sina Long Blackie at Lian Fish dahil masyadong mabilis si Lance para makareact sila. Slap! Dalawang malakas na sampal ang tumunog. Ikaw. Tumawa si Lance, kaya, ang tinatawag na una at pangalawa sa mundo ay walang iba kundi iyon, at nang ahas ka pa ring pigilan ako sa pag-iisa sa kontinente. Senior Yusef, ikaw. Sampal. Sinampal muli ito ni Lance, habang gumagalaw din siya. Ito ay mabilis, kaya imposibleng makaiwas. Isang sampal iyon sa mukha ni Lian Fish, at sa isang iglap, baluktot ang kanyang ulo. Matanda ka na rin, ayos lang kung mabubuhay ka pa ng ilang taon, ihahatid na kita. Inilabas ni Lance ang kanyang buong lakas. Pinatay si Chang Blackie at Lian Fish sa lugar. Ang kanilang mga katawan ay pinagpira-piraso ni Lance at itinapon sa San Juan Lake, na naging isang masarap na pagkain sa bibig ng isda. Wow! Ang lahat ng mga tao sa paligid ng San Juan Lake ay napawaw, hindi inaasahan na ang dating God of War, si Yusef, na napakakapangyarihan at uhaw sa dugo, ay nag-isip na ililigtas niya ang dalawa at pagkatapos ay papasakop sila, ngunit nauwi sa pagbaril. Direkta silang namatay. Ang tapik sa likod na ito ay nagparamdam sa lahat ng hindi maipaliwanag na takot at kamahalan kay Lance. Sinabi ni Lance, mga ginoo, sina Chiang Hazy at Lian Yu ay patay na, mula ngayon, ang kontinenteng ito ay pinag-isa, at ang lahat ng mga lungsod ay hindi na kanilang sariling mga hari. Mula ngayon, ang kontinenteng ito ay nagkakaisa, at ang lahat ng mga lungsod ay wala na sa ilalim ng sarili nilang mga hari, lahat sila ay nasa ilalim ng administrasyon ng Central Empire, na tinatawag na Yusef Empire, at ako ang magiging unang hari ng Yusef Empire. Gayunpaman, abala ako sa aking cultivation. Hayaan ang aking apo, at ang aking disipulong si Baikwon, pamahalaan ito sa ngalan ko, narinig ba ninyo iyon? Oo, King. Sige, balik na tayong lahat. Lumipad si Lance sa lupa, binuhat si Norris, at lumipad muli. Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Norris, laging nakayakap sa kanya ang Imperial Prince, syempre, hindi niya sinabing hindi niya kaya, dapat minahal siya ng Imperial Prince bago siya niyakap at bumalik. Tapos, emotionally blank na babae, hindi maiwasang medyo awkward. Lumipad palayo sa langit, sinabi ni Lance, Norris, baka babalik si Baikwon, hayaan mong ayusin ko na magkita kayo. Oh, okay. Namula si Norris, hindi niya maiwasang isipin ang eksena sa kanyang isipan kung saan siya pilit na hinalikan ni Lance sa Lonely City. Nagmamadaling nakipag-ugnayan si Lance kay Sherman, Senior Sherman, ano ang dapat nating gawin? Pumasok si Norris ay mga supling ni Yusef, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sinabi ni Sherman, Lance, pinag-isa mo na rin ang kontinente ngayon, gamit ang iyong kasalukuyang kapangyarihan, sinuman sa inyo ay maaaring patayin si Norris, bukod pa rito, mayroon kang mga alaala ni Norris, malamang na marami kang nakuha, ang iyong sariling lakas ay malamang na hindi bababa kay Norris, mabilis mong pinatay siya, at ilang iba pang mga dayuhan. Ngunit, Lance, in love ka ba kay Norris? Hindi na siya handang patayin. Senior Sherman, pwede mo ba akong patagilan sa kanya? Actually, I really like her, I want to spend some time with her before I kill her, okay? Don't worry, papatayin ko talaga sila, but of syempre, aayusin ko na ang iba pang mga dayuhan ay mapatay sa pagbalik ko. Si Norris ay ang pinakamahina sa mga dayuhan, hindi na kailangang mag-alala. Lance, ikaw.
Pakiusap, Senior Sherman, malapit nang dumating ang mga magagandang araw ko kasama si Norris, mukhang makakasama ko talaga siya, hayaan mo muna tayong magsama sandali, wala akong pinagsisisihan na pinatay ko siya sa ganitong paraan, maaalala ko ang iyong dakilang kabaitan. Sa aking puso. Lumambot ang puso ni Sherman at sinabing, sige, bibigyan kita ng 5 taon na magkasama. 5 years lang? 10 years? Okay. Ikaw, huwag kang mag-alala, 10 taon na hindi lalago si Norris, baka hindi na niya maabot ang huling yugto ng ancestor. Basta, Lance, ipinapangako ko sa iyo, ngunit kailangan mong tandaan, kung hindi mo papatayin ang dayuhan sa huli, hindi mo maiiwang buhay ang memory stone na ito, kaya't makulong tayo rito magpakailanman. Okay, I know. Then, do me a favor, Let me have a parting body. This my real body, and Norris's body, then I can use it for both purposes, para hindi maghinala si Norris. Walang ibang sinabi si Sherman, ngunit alam na ni Lance na natanggap na niya ang pagpapala at maaaring magbagong anyo sa 2 tao ng sabay, ang isa ay si Baikwan at ang isa ay si Yusef. Natuwa si Lance, bumalik siya para makasama si Norris, matagal na niyang gustong angkinan si Norris. 1200. Sa isang kisap mata, 10 taon na ang lumipas. 10 taon na ang lumipas. Sa labas ng underground city ng Marshall Island, biglang bumuhos ang isang talon kasabay ng agos ng isang katawan. Makalipas ang kalahating minuto, umakyat si Lance sa baybayin mula sa pool ng tubig sa ibaba ng talon. Kaagad pagkatapos, ang iba ay nagmadaling bumaba at pagkatapos ay umakyat sa pampang. Sila ay ang asawa ni Lance na si Sina, nakababatang kapatid na babae na si Fiona, nakatatandang kapatid na lalaki na si Mason, pangalawang kapatid na lalaki na si Simon, ikatlong kapatid na lalaki na si Alex, ikaapat na kapatid na babae na si Julie, ikalimang kapatid na lalaki na si Lincoln, ikaanim na kapatid na lalaki na si Jiro, at mga kaibigan ni Lance na sina Ben, Xavier, Benny, Elsa, Bella, Leslie, Sally, Brenda, Sarah, at 18 iba pa. Kung saan walang tao kanina, 18 tao ang biglang sumulpot. Ang bawat isa sa kanilang mga mukha ay medyo mapatla, pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga katawan ay napanatili sa memorya ng dungeon sa loob ng 10 taon, at sa 10 taon na ito, ang kanilang mga katawan ay hindi ganap na nagbabago, halos lahat sila, ay tumanda ng kaunti, syempre, kumpara sa 10 taon na ang nakalipas, lahat ay mas matanda ng halos 2 o 3 taon. Bumantong hininga si Ben, nakapasok na tayo sa Memory Stone, napreserba ang katawan natin sa Memory Stone, tatanda din yan Oo, pakiramdam ko mas matanda ako ng 3 taon kaysa noong pumasok ako sa Memory Stone 10 taon na ang nakakaraan, ayoko nang tumanda. Sigaw ni Xavier. Sinabi ni Elsa, sige, 10 taon na tayo sa Memory Stone. Ang oras ay nakasabay sa labas ng mundo, ang labas ng mundo ay gumugol din ng 10 taon, hindi normal na ang iyong katawan ay mas matanda ng ilang taon, mabuti na ang memory stone ay hindi nagpabulok ng iyong katawan, ito ay ayon lamang sa iyong orihinal na rate ng paglaki. Tutal, 10 taon na ako doon, tinitingnan ang sarili ko at kakaiba ang pakiramdam, ayoko talagang lumabas, nagpakasal ako at nagkaroon ng anak sa Memory Stone, at ngayon na ako ay sa labas, iniwan ko na sila, ang aking anak at asawa ay nawasak na parang panaginip, Diyos, ako ay napakalungkot. Sabi ni Benny habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Phew! Huminga ng malalim si Lance at sinabing, lahat, bumalik sa realidad. Ang asawa ng guro ni Lance ay nagtanong, Winder, ayos ka lang ba? Ay, ayos lang ako. I'm glad you are fine, I'm afraid na ginagamit mo ito ng sobra para sa ikabubuti mo. Haha, ayoko. Sinabi ni Kuya Mason, Kuya Wind, ito rin ang pinakamaganda, di ba? Bumantong hininga si Lance, oo, ang resultang ito, ang pinakamaganda, ano pa ang mas maganda kaysa sa resultang ito? Tumingin si Lance kay Benny, na tila nasasaktan sa mga sandaling ito. Lumapit si Lance at tinapik ang balikat ni Benny at sinabing, sinampal kita, hindi ka dapat magtanim ng sama ng loob sa akin. Lumingon si Benny na parang galit at hindi pinansin si Lance. Galit ka talaga.
Sinabi ni Xavier kay Benny, Benny, ginagawa din ito ni Lance para sa iyong ikabubuti. Tama, noong una, sinabi na ni Lance sa lahat na sa loob tayo titira sa loob ng 10 taon, malaya tayong maghanap ng mga babae at magpakasal, ngunit hindi magkakaanak. Ikaw, huwag makinig, ngayon, kapag lumabas tayo, paano mo puputulan ang anak na iyon? Sabi ni Ben. Sinabi ng nakababatang kapatid na babae ni Lance, ang anak na iyon ay kathang-isip lamang, isipin mo. Masakit na sinabi ni Benny, hindi ko kaya, Tongtong, miss na kita. Si Tongtong ay ang anak ni Benny kasama ang isang babae sa Memory Stone, at sa oras na siya ay lumabas, siya ay 7 taong gulang, kaya ang damdamin. It's not deep. Now suddenly out of nowhere, it's no different than abandon your wife and children, it's really painful. Noong una, sinabihan ni Lance ang lahat na kumuha ng maraming asawa hanggat gusto nila, ngunit hindi kailanman bago ang hitsura ni Benny sa sandaling ito, nalaman ng lahat kung gaano katama si Lance. Sinabi ni Ben, Benny, walang silbi ang pag-iyak mo, na nagsabing manganak ka sa Memory Stone. Oo, ayoko rin, nabuntis ako nang hindi sinasadya. Tinapik ni Lance ang balikat ni Benny at sinabing, sisihin mo man ako o hindi, huhugutin kita palabas, sinabi ko na ilalabas ko lahat ng buhay. Hindi ka makakalabas dahil kaya mo. Huwag mong putulin ang anak mo. Nagsalita si Benny sa isang nagmumumok na tono, ngunit nangako sila na hindi na nila ako papanatilihin at hahayaan akong mabuhay hanggang sa mamatay ako dito. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng aking buhay para sa akin, maaari kong piliin na mabuhay ang aking sarili. Life in it, bakit kailangan mo akong pakialaman? I know, the memory stone is false, but where so what? It's the same can live a life, it doesn't matter if it's true or not anymore. I'm sorry, hindi kita hahayaang maging tanga, kailangan kitang ibalik sa totoong mundo. Ang asawa ng guro ni Lance ay nagsabi, lahat ay walang sinasabi, bilasan natin at humanap ng makakainan, 10 taon na tayong hindi kumakain, gutom na tayo sa gutom. Nang marinig ang pagkain, tumunog ang sikmura ng lahat. Agad na dinala ni Lance ang lahat at nagtungo sa World Village. Alam ni Lance na ang dalawang matandang iyon, sina Levi at Jean Dawist, ay natatakot na sila ay patay na. Oo nga, nang dumating si Lance sa World Village, nakita niya ang dalawang libingan, ang libingan ni Levi at ang libingan ni Dolfo, na parehong natatakpan ng maraming damo, at mukhang nasa 8 o 9 na taong gulang sila. Naku, patay ka na, sa oras na iyon, ito na talaga ang huling panig. Si Senior Levi, Senior Jean Dawist, si Lance ay late na dumating sa party at ngayon lang nakalabas sa Memory Stone, magpahinga ka na sa kapayapaan. Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumabas. Pay your respects to all the seniors. That middle-aged man was busy paying his respects. Tanong ni Lance, ikaw? Bumalik sa mga nakatatanda, narito ako upang kunin ang gawain ng nayon ng mundo. Pagkatapos ng lahat, ang nayon ng mundo ay may 3 batong alaala, bawat taon, ang mga disipulo at estudyante ng Martial Arts Academy at ang 4 na pangunahing pamilya ng proteksyon sa isla ay regular na pumupunta dito para mag-practice, walang namamahala kung paano gawin. Ang pangalan ko ay Song Ao, kayong mga nakatatanda ay maaaring magturo sa akin ng song. Sinabi ni Lance, dahil ikaw ang bagong punong nayon dito, bakit hindi mo nilinis ang mga puntod ng dalawa kong kaibigan? Bakit napakaraming damo na tumutubo sa kanilang libingan? Bumalik sa senior, nilinis ko ang kanilang mga libingan 1 beses sa 1 taon sa Qingming, kung hindi, ang kanilang mga libingan ay matagal nang hindi nakikita kung hindi sila nililinis ng 8 o 9 na taon, na natatakpan ng mga damo. Tumango si Lance. Mula ngayon, hindi sapat ang pagwawalis ng kanilang libingan minsan sa 1 taon, kahit 2 beses. Oo, senior. Sinabi ni Lance, sige, kumuha ka ng masarap na alak at pagkain, ang mga kapatid ko ay nagugutom at gustong kumain. Mabuti. Sinabihan sila ni Lance na kumain habang si Lance ay tumingkayad at nagbubunot ng mga damo sa sementeryo, isang uri ng paglilinis ng mga puntod ni Levi at Jean Dolph, at sa wakas ay nagsunog si Lance ng ilang insenso. Makalipas ang 2 oras, isang malaking mesa ng sarap ang nakahain.
Nagsimulang kumain ang mga nakatatandang kapatid ni Lance, bawat isa sa kanila ay namatay sa gutom, nitong 10 taon, marahil ay dahil ang Memory Stone ay gumamit ng ilang espesyal na enerhiya upang panatilihing tumatakbo ang kanilang mga katawan. Tanging si Benny lamang ang hindi pa bumabalik mula sa virtual na mundo, at maiintindihan ng lahat kahit sinong nawala ng anak ay hindi makayanan. Forget what they doing, keep on doing that.